Problema sa drainage at tambak ng basura ang itinuturong mga dahilan ng biglang pagtaas ng baha sa Cagayan de Oro City kahapon. 3 ang naitalang nasawi sa lungsod dahil sa baha. Dahil sa taas ng tubig, marami ang na-stranded, kabilang na mga estudyanteng nagpalipas ng magdamag sa kani-kanilang mga eskwelahan. Live mula sa Cagayan de Oro City, may report si Steve Dailisan. Steve? Jessica, hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy yung clearing operation sa marami sa mga kalsada dito naman sa Cagayan de Oro City. Mangyari dito sa ating kinaroroonan, Jessica, sa CM Recto Avenue ay napakakapal ng putik na bumalot dito sa kalsada. Napakaraming mga motorsiklo yung nasaksiyan natin kanina na sumemplang at may mga sasakyan na gumewang-gewang dahil nga madulas yung kalsada. Ang magandang balita dito, Jessica, ay humupa ng baha. Yun nga lang, yung pangamba ng mga taga rito ay hindi pa rin humuhupa, lalo pat hindi pa rin daw malinaw kung masusolusyonan na yung problema. Ang volume ng ulan na pang 16 na araw, 6 na oras lang bumuhos sa Cagayan de Oro City kahapon. Ang resulta, kaliwat ka ng pagbaha. Sa lalim ng tubig, bubong na lang ng kotseng ito ang nakita. Ang van namang ito sa isang gasolinahan, pinagtulong-tulungang itabi ng ilang lalaki. Habang sa parking lot ng isang hotel, mistulang nilamon ng kulay putik na tubig ang mga sasakyan. Dahil hindi na umuubra sa baha ang mga sasakyan, napilitang lumusong ang mga commuter. Ang iba, kinailangang kumapit sa metal railing sa gilid ng kalsada para sa kanilang kaligtasan. Ang pagbaha, sinabayan pa ng pagguho ng lupa. Kaya nagsagawa ng preemptive evacuation sa mga lugar na mabababa at yung mga nasa tabi ng ilog. Ang kaso, mabilis na tumaas ang baha sa ilang bahagi ng lungsod. Naipon tuloy ang mga tao sa isang mall complex. Stranded dahil hindi sila makababa ng hagdan sa taas ng baha. May mga estudyante ring sa eskwelahan na nagpalipas ng gabi. Mag-uumaga na nang may sakay sila sa 6x6 trucks kanina. Di namin alam na ganito na pala kataas yung tubig sa labas kasi nakita lang namin sa Facebook. Nag-decide yung faculty na magstay lang kami doon sa building na mataas-taas. Sobrang gutom tapos ka ng malamig kasi sa library kami nakatambay. Paghupa ng baha, tumambad ang makapal na putik sa ilang bahagi ng lungsod. Mataas pa rin ang tubig sa Iponan River. At nagkalat ang mga sasakyang inanod ng malakas na agos. Bakas din ang pinsala sa malalaking establishmento, lalo na sa ilang mga bahay. Ang isang ito nga, CR at ilang haligi na lang ang naiwan. Na-recover din kanina ang bangkay ni Lolo Virgilio Torno, 80 anyos. Natangay siya sa ilog habang tumatawid ng tulay. Ang isang binatilyo naman, nabagsakan ng pader at puno habang lumilikas. Sa tala ng CDRMO ng Cagayan de Oro, 3 ang nasawi sa pagragasa ng baha. Halos 6,000 residente naman ang apektado. Mula rito, mahigit 1,000 pamilya naman ang kinailangang ilikas. Giit ng CDRMO, hindi sila nagkulang sa pag-abiso sa paparating na ulan. Pero kahit sila, nagulat sa volume at tagal ng pagbuhos nito. Biglaan din ang pagtaas ng tubig, tulad ng naranasan sa ilang bahagi ng Metro Manila noong Bagyong Ondoy. Yung ulan na galing sa bundok, nung bumaba siya, doon meron kasi kaming problema sa drainage namin, plus yung mga basura. Ayon din sa DSWD, mas malakas ang ulan ngayon kumpara noong Bagyong Sendong. Unlike sa Sendong, ay kasi mas malakas talagang ulan ngayon, 150 millimeters in a 10-hour period compared doon sa Sendong na 60 millimeters. So, ang matindi kasi sa Sendong, yung galing, ang tubig na galing sa bukid noon. So, ito naman, pasalamat tayo at hindi sumabay yung floodwaters. No? Idineklara na ang state of calamity sa Cagayan de Oro City. May nakahanda namang 7 milyong pisong standby fund ang gobyerno para sa mga residenteng apektado ng pagbaha sa Northern Mindanao. Ngayong araw, ipinadala ang 9,000 family food packs at iba pang tulong sa mga apektadong pamilya. Jessica, 178 millimeters yung amount of rainfall na naitala dito kahapon. Ang sinasabi nila sa atin ay napaghandaan naman daw ng mga local authorities yung pagdating ng ulan. Hindi nila in-expect yung volume o yung dami ng ulan o yung tagal
yung itatagal nung mismong ulan, ano. Pero ang aral na natutunan nila mula sa karanasang ito ay hindi na pala akma, Jessica, yung kanilang yung sukat ng kanilang mga drainage, at silted na rin daw talaga yung mga daluyan ng tubig, kaya nag-contribute ang lahat ng ito sa malawakang pagbaha kahapon. Steve, Jessica, yung rainfall daw na nararapat ay 16 days ang itinagal, no? Sa 6 na oras lang ibinuhos dyan sa Cagayan de Oro City. Kaya naman kagabi, parang ang bilis daw umakyat ng tubig eh. tama ka dyan, Jessica. Hindi nga nila inasahan dahil yung volume ng tubig na yon ay for 16 days. Pagkatapos yung nakadagdag pa nga dun sa pagkagulat ng mga narito, akala nila ay hindi naman magtatagal yung ulan na napakalakas kahapon. Yun nga, nagsimula siya ng alas 2, tumagal daw hanggang gabi. Kaya nga, yung ilan dun sa mga eskwelahan dito, Jessica, nagpasya sila initially na manatili muna yung mga estudyante at antay na lang humupa. Pero turns out na talagang magtatagal pala yung baha dahil nga wala siyang daluyan ng tubig. May mga nakita tayo mga drainage kanina, Jessica. Yung sinasabi kasi ng mga otoridad dito, urban flooding daw yung nangyari kagabi, ano? Ay yung iba doon ginagawa pa lamang, pinapalapad pa lamang. Kaya siguro hindi nakasabay yun dun sa yung dumating sa kanila na trahedya at kumitil ng buhay ng ilan, Jessica. Ang mas madalas na pinagkukomperan dito sa nangyari kahapon hanggang magdamag dyan sa Cagayan de Oro ay Ondoy. Although yun ay perspective siguro ng mga tiga Metro Manila o tiga Luzon, no? Kasi may pepeng din na halos kasunod yung Ondoy dito sa Luzon. Pero dyan sa parting yan ng Mindanao, ang alam kong mas immediate na naaalala dyan, Pihado, ay yung Sendong. Kasi yung Sendong, ang pinuntiryan niyan ay Cagayan de Oro at saka Iligan. Anong sinasabi sa iyo ng mga nariyan, mga tigarian sa Cagayan de Oro City? Although, pag pinag-usapan nga yung volume of rainfall, yung LPA lang, ang mahina lang yung, although yung Ondoy, bagyo rin yun naalala ko. Mas close nga ba sa Ondoy o Sendong yung naaalala ng mga tagarian sa Cagayan de Oro? Steve? Actually, yung traumang idinulot ng Sendong sa kanila kahit papaano ay nakatulong, Jessica. Dahil yung iba na kung nung nakaraan nagpateka-teka dun sa paglikas, kagabi ay nagawa na lumikas ng mahigit sa 1,000 pamilya. Lalo na dun sa mga areas na malapit dun sa mismong mga ilog. Kaya siguro na lessen yung casualty. Pero ang kwento sa atin, Jessica, nung mga taga rito ay tila mas malaki raw yung itinaas ng tubig ngayon kumpara noong Sendong. Kumbaga yung iba daw, na naka-experience sila hanggang bukong-bukong lang ngayon, hanggang lagpas bewang, yung iba nga daw ay hanggang dibdib pa yung tubig. So yun yung pinagtataka nila, bakit wala namang bagyo, LPA lamang, sabi tail end of a cold front yung naranasan, pero bakit ganun kalakas yung impact sa kanila, Jessica? At saka sa pagkakatanda ko rin, Steve, yung Sendong, ang binaha ay yung mga malapit sa ilog. Ito sentro mismo ng Cagayan de Oro City. So ito siguro yung sinasabi mong urban flooding ito, no? Kasi mukhang may ang salarin diyan hindi lang yung natural na causes, no? Like yung abnormal na heavy rainfall, yung topography ng Cagayan de Oro, napapalibutan ito ng mga bundok, yung ibang parte dyan patag, at saka maraming ilog dyan. Mukhang malaking factor din yung napakabilis na pag-unlad ng Cagayan de Oro City this past years. No? Nagulat ako nung huli kaming pumunta dyan nung debate last year. No? Ang dami ng malalaking building, ang dami ng mall, ibang-iba na yung itsura niya from the Cagayan de Oro City of the Old. Tama ka dyan, Jessica, kasi kung matatanda niyo yung Sendong, dumalo yung tubig mula doon sa Bukidnon, dumaan doon sa mga malalapit sa mga ilog. Kaya yung pinaka naapektuhan doon ay yung mga nakatira sa ilog ngayon, direkta yung mismong syudad, yung tinamaan, yung business center nila, mga malalaking mall dito, yung mga hotel, yun yung mismong nakaranas nung pagbaha. Isa sa mga gusto nilang i-revisit, Jessica, ay bukod dun sa mga drainage nila, yung kanilang pagsunod, yung pagtupad dun sa Waste Management Act, yung Republic Act 9003, dahil isa rin sa nakikita nilang problema ay yung basura. Kaya naging dahilan para magbara yung tubig at naging dahilan din talaga na para walang daanan ito para makalabas dun sa dapat daluyan niya.
para nang sa gayon ay mas mabilisanang nag-subside yung baha rito, Jessica. Yun na nga kasi yun yung pinupoint out ko, no, na yung by itself, no, yung topography ng Cagayan de Oro City, medyo bahain na siya kasi matataas yung bundok na nakapaligid. Siyempre, ang babagsakan ng tubig ulan, lahat doon sa patag na bahagi ng Cagayan de Oro. Tapos, ang dami pang river systems dyan na dumadaloy. Tapos, flat din yung ibang bahagi, no? And then, may dagdag pang factor, yung rapid commercialization. Inaamin mismo itong National Disaster Risk Management Council nila na may problema sila sa drainage tsaka basura. Paano ba yun? Totoo yun, Jessica, at mabanggitin natin sa'yo kasi may ibang mga areas talaga dito na hindi pa rin tapos yung kanilang mga drainage system. Kagaya nga halimbawa ng mga nadadaanan natin na under construction, may mga naririnig tayong kwento mula dun sa ilang mga residente na matagal daw bago matapos. Kaya malamang isa yun sa contributory factor. Plus pa na yun nga, yung binanggit mo na yung commercialization, talaga namang marami sa mga areas dito, yung mga dati na mga may tanim na puno, na-convert na siya, naging subdivision na yung iba. Yung tinanong din natin, Jessica, yung mga authorities, yun bang resettlement site para dun sa mga binagyo noong Sendong, dun sa mga nabiktima nun, ay dinaanan din ba? Ang sabi naman nila sa atin ay so far safe naman daw yung mga ibang areas. Talaga namang dito lang talaga na sentro dun sa mismong syudad. Isa siguro sa mga dapat nilang tingnan din daw, Jessica, at inamin din naman nila na kinakailangan daw talaga ay yung mga ilog nila, yung kanilang mga kanal, dahil silted na ang mga ito, mababaw na, kaya mas mabilis din na umaapaw, Jessica. In the meantime, ano ang mga immediate na pangangailangan ng mga kababayan natin dyan sa Cagayan de Oro City? Steve? Yung iba sa kanila, Jessica, nakabalik na rin dun sa kanilang mga tahanan. Ano? Pero ang pinaka mga pangangailangan so far nila nung ilan sa mga narito, yung basic, yung mga gamit nila sa bahay. Marami tayong mga napuntahan kanina na nawalan din ng bahay, na wash out. Lalo na yung mga nakatira dun sa tabing ilog, nakakaawa nga yung dahil nung iniwan daw nila ay buong-buo yung kanilang bahay, pagbalik nila wala na. So basically yon. Pero nagdeklara na rin naman ng state of calamity itong syudad ng Cagayan de Oro. Kaya naman yung tulong ina-expect natin na papasok na rin. Ano? Ang pinakakawawa rin dito, yung mga may-ari ng sasakyan, ang dami natin. Yung Malaondoy na eksena na nasaksihan natin dyan sa Metro Manila noon, nakita natin dito na maraming mga sasakyan, mga ngailangan ng repair, ano? At talaga namang nakalubog yun sa baha at putik, Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Cagayan de Oro, Steve Dailisan.